Disclaimer lang mga kababata. May eksena, salita o pangyayari sa kwentong ito ang hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ang kailangan. Isang kabaret o beer house ang itinayo sa sulok ng baryo namin sa probinsya noong 90s. Nakapwesto ito sa panan ng isang masukal na bundok at medyo malayo sa sentro ng kabahayan. Ako nga po pala si June at ito ang kwento ng karanasan ko kung saan muntik nang malagay sa kapahamakan ng buhay ko nang dahil sa mga nilalang nakilala sa tawag na aswang. Nagtatrabaho ako sa isang talyer sa baryo namin dati. Di naman sa pagmamayabang pero alam kong mahusay ako sa propesyon ko. Madami akong customer o kliyente na dumadayo pa sa baryo namin para sa akin mismo magpagawa ng sasakyan. June, jackpot ka na naman ha. Painom ka naman. Trip na trip ka talaga ng suki nating bading ha. Panay dala ng sirang sasakyan dito. Lakas pa mag-tip sa'yo. Iba ka talaga. Wika ng kapwa ko mekaniko na si Marlon. Loko. Natuwa lang yung tao dahil nagagawa ko ng mabilis lahat ng sasakyan na dinadala niya. Natatawang naiinis na sagot ko. Pero seryoso pre, magpahinga ka naman. Puro ka trabaho eh. May bagong tayong beer house dun sa paanan ng bundok. Balita ko magagandang mga chicks dun. Tara, puntahan natin nang makapaglibang ka naman. Hindi naman kaagad ako sumagot. Pero napaisip ako na siguro nga wala namang masama kung maglilibang ako paminsan-minsan. Babad kasi ako sa trabaho dahil nag-iipon ako ng pera para pumunta ng Maynila at dun magtayo ng sarili kong talyer. Mabanggit ko din pala na wala akong girlfriend o asawa ng mga panahon na yon. Mag-isa akong nangungupahan sa baryo namin simula nung maulila ako sa mga magulang ko. Kinagabihan nga ng Sabadong yun, napagpasyahan ko na sumagot sa pag-aaya ni Marlon. Tuwang-tuwa ang loko lalo na nang sabihin kong sagot ko na ang alak namin mamaya. Bumiyahe nga kami at tinungo ang beer house. Di naman kalayuan pero maputik at hindi sementado ang kalsadang dadaanan papunta sa lokasyon, kaya ginamit pa din namin ang owner type jeepney na pagmamayari ko. Malayo pa lang ay tanaw na namin ang establishmento. Napansin kong isa pala itong malaking lumang bahay na tinayuan ng bahay kubo sa harap na gawa sa kawayan. Pinuno ito ng patay sinding ilaw at yun ang nagsisilbing beer house. Pagdating namin, bumungad kaagad sa amin ang tatlong babae na nakaupo sa harapan ng establishmento. Tumayo ang mga ito nang matanaw kami. Tama nga si Marlon. Magaganda at mapuputi ang mga babae sa pook-inumang ito. Balingkinita ng mga pangangatawan at mukhang mga nasa early 20s pa lang ang mga edad. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan ay umangkla na sa bisig namin ang dalawang babae. Tumingin sa akin si Marlon nang abot tenga ang ngiti habang pumipitik-pitik pa ang kilay na para bang may ibig sabihin. Kumain ba kayo? Tanong ng babaeng nakaangkla sa braso ko. Sumagot naman ako ng hindi pa, sabay tanong kung ano ba ang bestseller na pulutan. Ngumiti ito at sinabi sa isa pang kasama nilang babae na ipagluto kami ng espesyal na pulutan. Kapansin-pansin ang pagiging mahiyain ng babaeng inutusan. Nakayuko ito at hindi makatingin sa amin ni Marlon. Sa totoo lang ay ito sana ang gusto ko na mag-asikaso sa akin. May hawig kasi siya sa crush ko noong 90s na si Anjanette Abayari, pero maputing version. Nahihiya nga lang din ako magsabi dahil hindi naman ako sanay pumasok ng beer house at kapit na kapit din sa akin yung isang babae na napag-alaman kong Rita ang pangalan. Sabay-sabay nga kaming pumasok sa loob.
Luminga-linga ako at napansin kong isa lang ang customer bukod sa amin ni Marlon. Nakilala ko yung nag-iisang customer bilang yung isang kilalang sugarol sa baryo namin na si Balong. Mukhang may tama na ito dahil malakas ang boses nito. Binaliwala namin ito at umupo kami sa bandang bungad na table. Nagtanong ako kay Rita kung meron ba silang CR. Sumagot naman siya na sa labas ito sa likod na bahagi ng beer house. Kanang pinto sa harap na bahagi ng lumang bahay. Nagpresenta ito na samahan ako pero sinabi kong wag na lang. Nahihiya din naman kasi ako. Tinungo ko nga ang likod na bahagi. Paglabas ng kubo ay harap na ito ng lumang bahay. Bago ko patunguhin ang pinto ng CR ay napalingon ako sa lumang bahay. Sobrang laki pala nito at lumang-luma na. Ang mga bintana ay halos namumuti na rin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero lumapit ako at dumukwang sa bintana. Napansin kong may malamlam na ilaw ang nasa loob nito. Hinaninag ko ito dahil hindi ganun kaliwanag ang loob. Pero nang mag-adjust ang paningin ko sa dilim, nakita kong may isang lalaki na nakahiga. Straight ang katawan nito at para bang hindi ito gumagalaw. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng para bang may ngumunguya. Ito yung tunog na para bang may kumakain ng masarap na pagkain. Parang masarsa, para bang gutom na gutom, at para bang baboy na ngumangasab. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto kong na sa lalaking nakahiga nang gagaling ang tunog ng pagnasab. Napatras ako nang makita ko ang isang babaeng nakaluhod sa gilid ng nakahigang lalaki. Nakayuko ang ulo nito sa bandang tiyan ng lalaki habang parabang kumukusot ng labahin ang mga kamay nito. May kadiliman pero nangilabot ako nang itaas ng babae ang ulo niya paharap sa pwesto kung nasaan ako. Napatras ako ng mabilis palayo sa bintana habang kinukuskus ko pa ang mga mata ko. Napatanong ako sa sarili ko kung tama ba yung nakita ko na basang-basa sa nangingintab na likido ang bibig ng babae. Likido na sa tingin ko ay dugo. Napatigil na lang ako at napatulala. Nasa ganong sitwasyon nga ako nang bigla na lang may humawak sa likod ko na naging sanhi ng impit na sigaw ko. Okay ka lang? Marahang bigkas ng babaeng kamukha ni Anjanette Abayari. Nag-aalala itong tumingin sa bandang likod ko at nagsabing, "Huwag ka sumilip dun. Bawal. VIP room yun eh." Na para bang aligaga ang tono. Doon lang ako parang natauhan. Baka nga mali yung nasa isip ko sa nakita ko. Ang buong pag-aakala ko kasi ay kinakain ng babae yung laman loob ng lalaking nakahiga. Pero mali nga ba talaga ako? Nawaksi ito sa isip ko nang bigla na lang dumating si Rita. Umaangkla ito sa braso ko at nagwikang, "Ba't ang tagal mo yata? Umiinom na yung kasama mo doon. Tsaka nasa table na yung order mong espesyal na luto. Sabel, samahan mo si Gloria. Tumba na yung ka-table niya." Nakangiting banggit naman niya sa dalagang kamukha ni Anjanette Abayari. Sabel pala pangalan niya. Sambit ko sa isip ko. Napakamot na lang ako sa ulo at sumama na nga pabalik ng table namin.
Habang pabalik nga kami ay nadaanan ko ang pwesto ng isa kong kabaryo na si Balong. Nakayuko na ito sa lamesa at sa tingin ko ay wala ng malay. Umupo nga ako at naabutan kong kumakain na si Marlon at libang na libang sa kausap niya. Sinilip ko yung ulam na nakahain sa lamesa at napag-alaman kong bopis pala ito. Hindi ko sinasadyang maisip uli yung nasaksihan ko. Kaya bumaliktad yung sikmura ko kahit wala pa naman akong nakakain. "Oh, kain ka na para makapag-alak ka na din," wika ni Rita habang inaalok ang pulutan na nakalagay sa malaking mangkok. Nag-isip ako ng idadahilan para hindi kumain. Sa tingin ko ay isusuka ko lang din pag pinilit ko. "Mag-beer na lang muna ako. Uhaw na ako eh." Nabiglang banggit ko na lang kay Rita. Napakunot ang noo nito at nagwikang, "Sige, ikaw bahala pero kainin mo pa din yung bopis ha. Kundi, ikaw ang kakainin ko." Natatawa naman itong sabi. "Parang Jun, tikman mo na yung bopis pre. Ang sarap," wika naman ni Marlon habang nakakabay pa sa kasama niyang babae. "Hindi, sige lang. Mamaya kakain ako. Inom na lang muna ako." Sa pagkakataong yun, napalingon ako sa pinipwestuhan ni Balong at natanaw ko na inaakay na ito ni Isabel at ng isa pang babae papunta sa likod na bahagi ng beer house. Saan nila dadalhin si Balong?" Mahina akong tanong. Hindi ko inaasahan na sasagot si Rita dahil hindi naman ganun kalakas ang pagkakabanggit ko. Pero laking gulat ko nga nang sabihin niyang, "Doon sa likod, sa lumang bahay, gusto mo din ba?" Sa boses na para bang nanunukso. "Trip mo si Isabel, no?" Nabigla ako sa tanong niya pero sinagot ko pa din ng, "Hindi, nagagandahan lang ako sa kanya." Sabay kamot sa ulo habang nakangiti. Umupo na ako ulit. Paglingon ko nga kay Marlon, napansin kong nakayukyuk na ang ulo nito sa lamesa. Nagtaka ako dahil ang pagkakaalam ko, malakas uminom itong si Marlon. Paanong halos 2 bote pa lang ay tumba na ito? Sa pagkakataong yun ay nagkaroon na ako ng masamang kutob. Naging mapagmatsyag na ako lalo na nung pinipilit na ako ni Rita na kainin yung pulutan. Nagkunwari na lang ako na kinakain ko ito pero hinuhulog ko lang ito sa lapag sa tuwing hindi siya nakatingin. Buti na nga lang at halos lupa pa din ang pinakasaig ng beer house kaya natatakpan ko ito sa tuwing dinudura ako. At makailang bote pa nga, nagsabi na ito sa kasama niyang babae na dali na si Marlon sa likod para makapagpahinga na muna. Sinubukan ko silang pigilin pero nalingat lang ako saglit ay nadala na nila sa likod si Marlon. Ilang minuto pa nga ay kinuha ko na yung bill para magbayad. Binala ko nang umuwi dahil hindi na tama ang pakiramdam ko sa nangyayari. Sinabi ko kay Rita na susunduin ko na si Marlon para makauwi na kami. Nang marinig niya ngayon, ay nag-iba ang tono niya. May halong irita at nagsabing magpahinga na lang din ako sa likod dahil baka maaksidente pa ako. At ayaw niya na din na sunduin ko si Marlon. Sa pagkakataong yun, naisipan kong magkunwari na lang ako na nahihilo na rin para matapos na din ang usapan at mapuntahan ko na si Marlon. Ang plano ko kasi ay pagkadating ko sa lugar kung saan dinala si Marlon ay bigla na lang akong magiging okay at maakay ko na siya. Inakay nga ako ni Rita sa likod na bahagi ng beer house. Pumasok kami sa isa sa mga kwarto ng lumang bahay. Nakita ko dun si Marlon na nakahiga sa isang papag. Hinintay ko muna na
umalis na siya. At nang lumabas nga si Rita, dahan-dahan akong tumayo. Sinampal ko ng marahan si Marlon para magising. Pero hindi talaga siya magkamalay ng mga panahon na yon. Tinungo ko ng dahan-dahan ang pinto at nang subukan kong pihitin ang doorknob, kumabog ang dibdib ko nang hindi ko ito mabuksan. Nakakapagtakang nila kami mula sa labas. Lumingon-lingon ako sa paligid ng kwarto na sa oras na yon ay may sapat ng liwanag dahil sa nasanay na ang mata ko. Medyo nilakasan ko na ang sampal ko kay Marlon, dahilan para magkamalay siya ng konti. Tinakpan ko ang bibig niya para hindi siya magsalita. May pagtatakang tumingin siya sa akin habang sinesenyas ko sa kanya ang pintuan. Nang bigla na lang, sa di kalayuan, ay nakarinig kami ng sigaw ng lalaki. Sigaw na sa tingin ko ay may halong takot at gulat. Nakakakilabot ito pakinggan. At maya-maya pa nga ay nabalot na uli ng katahimikan ng paligid. Nasa puntong yun na nga nang mapagtanto ko na tama nga ang nakita ko kanina. Hindi ako namamalikmata. May mamamatay tao na kumakain ng tao dito sa lumang bahay. Aswang. Nagtataka pa ding nakatingin sa akin si Marlon, pero sa pagkakataong yun, may halo ng takot ang mga mata nito. Silyadong kwarto ang pinagkakalagakan namin noong mga panahon na yun, kaya nagdadalawang isip ako sa dapat naming gawin. Dapat ba kami magwala? Tadyakan yung pinto? O hintayin na lang namin na buksan ito? Ilang saglit pa nga, bigla na lang bumukas ang gilid na bahagi ng kwarto. Napasandal ako sa pader sa sobrang takot. Pero nang maaninag ko, si Isabel lang pala ito. May bintana pala ang kwartong ito, pero hindi pansin dahil na din may kadiliman ang kinalalagyan namin. Sumenya si Isabel na huwag maingay. Nagkatinginan naman kami ni Marlon at walang sinayang na oras, dahan-dahan kaming lumusot sa bintanang saktong-sakto lang ang katawan namin. Dahan-dahan nga kaming naglakad sa gilid ng lumang bahay at nang malapit na kami sa harap kung saan may malaking bintana na tanaw ang loob ng lumang bahay, bahagya kaming yumuko at dahang-dahang paluhod na gumapang. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ko, pero nang nasa bandang gitna na ako ng bintana ay sinubukan kong silipin ang loob. Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil nga pagtingin ko sa bintana, laking hilakbot ko sa nasaksihan ko. Sa pagkakataong yun, malinaw kong nasaksihan habang nilalantakan ng ilang kababaihan ang laman loob sa tiyan ng taong nakahiga. Sarap na sarap ang mga ito sa pagnasab. Halos maligo na ang mga ito sa dugo. At lalong nanlaki ang mga mata ko nang makita kong isa sa mga babae ay si Rita. Kasalukuyan nga akong naiistatwa nang bigla ring sumilip si Marlon. At nang dahil nga sa nakita niya ay hindi niya napigilang sumigaw. Naging dahilan din yun para sabay-sabay na lumingon sa amin
ang mga babaeng aswang. Nanlilisik ang mga mata nila at dahan-dahan silang tumatayo paharap sa amin. Nagkatinginan kami ni Marlon at walang ano-ano, napasigaw na lang ako ng, "Tara na Marlon, takbo!" Kumaripas kami ng takbo, papasok sa likod na bahagi ng beer house na nag-iisang daanan palabas. Pagpasok namin ay nagawa ko pang itumba ang case ng alak na nakasalansan para kahit paano ay hindi kagad ito mabuksan kung sakaling susundan kami ng mga hayok sa laman na aswang. Tinakbo nga namin ang bungad na pintuan ng beer house at laking pasalamat ko na lang na bukas ito at madali kaming nakalabas. Nagmamadali kaming sumakay sa owner-type jeepney at laking gulat ko na lang nga nang nakasakay na pala sa likod na bahagi ng sasakyan si Isabel. Nakaramdam ako ng pagdadalawang isip pero hindi ko na siya tinanong ng oras na yon. Ni-start ko na ang owner at laking pasasalamat ko na lang na maganda ang kondisyon ng sasakyan kaya umandar ito kagad. Hinarurot ko ang sasakyan na halos kumamot ang mga gulong nito sa pag-arangkada. Bahagya na sana akong nahimasmasa ng mga panahon na yon nang mapansin ko sa rear view mirror ko na may humahabol pala sa amin. Ang mga babaeng aswang. Halos walang pagbabago sa mga itsura nito bukod nga lang sa halos maligo na sila ng dugo. Mga sexing babae pa din sila. Pero ang kakaiba lang ay ang bilis nilang tumakbo. Paminsan-minsan din nilang ginagamit ang dalawang kamay nila para tumakbo na parang aso. Napasigaw na lang si Marlon. Dahil nga doon, lalo ko pang hinarurot yung takbo ng sasakyan. Wala na akong pake kung sumabog ba yung makina nito. Maya-maya pa nga ay nakalabas na kami ng main road. Sinilip ko uli sa rear view mirror at laking pasasalamat ko sa Diyos nang kumpirmahin din ni Marlon na wala nang sumusunod sa amin. Walang tigil kaming umandar hanggang sa marating namin ang sentro ng baryo namin. Didiretso sana kami sa barangay pero pinigilan kami ni Isabel. Wala ding mangyayari kung magsusumbong kayo. Pag bumalik kayo doon, malamang sa malamang wala na sila ron. Sanay silang maglipat-lipat at wala silang iniiwang bakas kahit panato yung dugo o putol na daliri. At sa tingin nyo din ba may maniniwala sa inyo na may aswang pa ngayong moderno na ang panahon? Tiningnan ko si Isabel nang may pagtataka. Ikaw ba? Aswang ka rin ba? At bakit ka sumama sa aming tumakas? Oo, may lahi kaming aswang pero hindi ako katulad nila. Di ko kayang kumain ng tao. Ayoko na din ng ganung buhay. Pagod na ako maglipat-lipat. Gusto ko nang mabuhay ng normal, bagong buhay. Wika niya sa malungkot na boses. Matapos ang araw na yon, nabalitaan na lang namin na nasunog daw yung bagong beer house. Tupok na tupok ito at nadamay pa yung lumang bahay. Isa pa sa balita noon ay ang pagkawala ni Balong na kilalang sugarol sa baryo namin. May usap-usapan na baka tumakas na ito dahil sa dami ng pinagkakautangan nito dahil sa sugal. May mga nagsabi din na baka tinumba na ito ng isa sa mga pinagkautangan nito. Kung ano pa man, ay di ko na nabalitaan. Dahil ilang linggo matapos ang nakakapangilabot na karanasan kong yun, ay nagdesisyon ako na
pumunta na sa Maynila at simulan yung pangarap kong buhay. At syempre, sinama ko si Isabel. Nagtayo kami ng maliit na talyer sa Maynila at dito na nga kami nakatira hanggang sa ngayon. Si Marlo naman, wala na akong balita. Hindi ko alam kung nilihim niya din ba ang karanasan namin o kinikwento niya pa rin sa tuwing nalalasing siya. Kung ano't ano pa man, nagpapasalamat na lang ako at nakaligtas kami. Bonus pa na nagkatuluyan kami ni Isabel. May 2 anak na kami ngayon at maayos naman ang pamumuhay. Hanggang dito na lang po at sana nagustuhan niyo ang kwento namin. Salamat sa pakikinig sa kwento tungkol sa kabaret ng mga aswang. Mga kababata, ang Tagalog Horror Channel na ito ay magiging eksklusibo para sa mga katatakutang naganap noong 90s at early 2000. Sa ngayon, ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango pa lang sa mga storyang naririnig ko sa mga kakilala ko at kapwa ko batang 90s. Pero sana suportahan nyo pa rin ako. Maraming salamat!